Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang sundalo ay isa sa maraming puwersa na nagtatanggol at naglilingkod sa ating bayan. Sila ang nagpapanatili ng kaligtasan sa atin at ng buong bansa. Subalit sino ang mag-aakala na ang mismong sundalo pa ang tatapos sa buhay ng isang tao? Yan ang naging kapalaran ng isang babae sa Amerika. Ang pagkatuklas. August 25, 2015, nakita ng mga maintenance workers ang dalawang asong pag-alagala sa townhomes. Tumatakbo ang mga ito kaya sinundan sila ng mga trabahador. Ang mga aso ay dumiretso sa bahay ng isang babaeng sundalo. Bukas ang pinto ng likod bahay nito at nang silipin nila, isang labi ang kanilang nakita. Agad naman silang tumawag ng mga pulis at nang dumating ang mga ito ay pinasok na nila ang loob ng bahay. Doon nga ay nakumpirma na nila na wala ng buhay ang sundalong si Lynn. Subalit sino naman kaya ang may motibo na patayin ang nasabing sundalo? Ang babaeng biktima ay kinilalang si Carlene Serene Ramirez o Lynn, 24 years old. Siya ay ipinanganak ng April 10, 1991 sa Del Rio, Texas. Ang nanay ni Lynn ay si Susan Ramirez at may isa siyang kapatid na babae na si Roxanne. Noong una, mahiyain na bata si Lynn pero nang pumasok na siya sa high school ay nagbago ang lahat. Nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili at nahilig sa motor racing. Unti-unti na ding nagkaroon ng lakas ng loob si Lynn. Pinili ni Lynn ay yapak ng mga babae sa kanilang pamilya, ang maging isang sundalo. Kalaunan, nang makagraduate si Lynn ng college at nagkaroon ng business degree, nagdesisyon siyang sumali sa United States Army. Sinubukan ni Susan na pigilan ang kanyang anak. Pero pinilit ni Lynn na ituloy ang pagiging sundalo dahil para sa kanya, ito ay kanyang pangarap. Taong 2012 nang maging ganap na sundalo si Lynn. Siya ay na-assign sa South Korea bilang isang private first class. Nung una ay kinakabahan at natatakot si Lynn dahil hindi pa siya kailanman napalayo mula sa kanyang pamilya. Subalit dahil sa kanyang determinasyon, kinaya niya ang lahat. Habang nasa South Korea si Lynn, nakilala niya si Staff Sergeant Mylik Kearney o Mark, 32 years old. Si Mark ay isang chemical weapons specialist at 3 beses nang naipadala sa Iraq. Ang mga katrabaho ni Mark ay hanga sa kanyang galing at marami na din siyang nakuhang award sa pagiging mabuting sundalo. Naging mabuting magkaibigan si Lynn at Mark. Kalaunan ay nagkaroon sila ng relasyon. Ayon pa nga sa kapatid ni Lynn na si Roxanne, tila baliw si Lynn dahil sa sobrang pagmamahal at pagkagusto nito kay Mark. Nagustuhan kasi ni Lynn si Mark dahil sa kumpiyansa nito sa sarili. 2 linggo bago umalis sa South Korea, inoferan si Lynn ng trabaho sa Maryland, USA. Siya ay na-assign sa National Security Agency. Nang mga panahon na ito, nalaman ni Lynn na siya pala ay buntis. Agad namang nag-propose si Mark kay Lynn nang malaman ang magandang balita. Labis ang tuwa ni Lynn dahil akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng sariling anak. Si Lynn ay isang cervical cancer survivor at sinabihan na siya ng mga doktor noon na posibleng hindi na siya mabuntis kahit kailan. Dahil sa bagong trabaho, bumalik ng Amerika si Lynn. Si Mark naman ay na-assign sa South Carolina. Masaya si Lynn sa kanyang bagong trabaho pero mas lalo siyang naging masaya nang ipinanganak niya na ang anak nila ni Mark ng April 23, 2015. Hindi naman nakapunta si Mark sa ospital nang manganak si Lynn dahil sa kanyang trabaho. Makalipas ang 3 linggo, nagpakasal na si Lynn at Mark at ipinagpatuloy ang kanilang long-distance relationship. Mag-isa lang si Lynn sa kanyang bahay kaya naman pinapupunta niya doon ang kapatid na si Roxanne. Pumayag naman ang kanyang kapatid para na din matulungan si Lynn sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin kapag wala ito sa bansa dahil sa trabaho.
Ang magkapatid ay tumira sa Milestone Court, isang townhomes na para talaga sa pamilya ng mga sundalong katulad ni Lynn. Ilang linggo pa lang si Roxanne sa bahay, isang insidente na ang nangyari. Bandang 2:00 ng madaling araw nang umuwi si Roxanne mula sa trabaho. Wala doon si Lynn dahil nasa Texas siya para sa trabaho. Laking gulat ni Roxanne na makita na bukas ang pinto ng kanilang bahay. Nakakawala din ang kanilang aso at bukas pa ang TV. Laking pagtataka ni Roxanne kung sino ang pumasok sa bahay dahil wala na bang ibang may susi kundi sila lang magkapatid. Nagpanik si Roxanne at sinek ang bawat kwarto, ngunit wala namang nawala. Agad na tinawagan ni Roxanne si Lynn para ipaalam ang nangyari. Hindi maintindihan ni Roxanne bakit tila kalmado si Lynn matapos niyang sabihin ang nangyari sa bahay. Ayon kasi kay Lynn, normal lang daw iyon dahil siya mismo ay naranasan na ang ganon. Dagdag pa niya, posibleng ang mga maintenance workers lang ang pumasok sa kanilang bahay at baka may inayos. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na si Roxanne sa Texas. Isang kaibigan naman ni Lynn ang pumalit kay Roxanne at tumira sa bahay ni Lynn. Paminsan-minsan lang nagkikita ang mag-asawa na sina Lynn at Mark dahil magkalayo sila ng lugar ng trabaho. Idagdag pa dyan na busy si Lynn sa pag-aalaga ng kanilang anak. Lingid sa kaalaman ni Lynn, nakikipagkita pa din pala si Mark sa kabit nito na si Dolores Delgado, 33 years old, na isa ding sundalo. Taong 2008 pa nang magsimula ang relasyon ng dalawa. At muli silang nagkabalikan ilang buwan bago magpakasal sina Lynn at Mark. Isang araw, nadiskubre ni Lynn na may kabit nga ang kanyang asawa. Nahuli niya si Mark na may ka-text at katawagan na ibang babae. Kinompronta ni Lynn si Mark tungkol sa kanyang nalaman. Naggalit si Mark sa kanyang asawa at nagsimula ang kanilang pag-aaway. Pinagsalitaan ni Mark ng masasakit na salita ang kanyang asawa at sinaktan pa ito. Dahil sa mga pangyayari, nagdesisyon na makipaghiwalay si Lynn sa sundalo at nag-file ng divorce. Ayaw na rin makita pa ni Lynn si Mark kaya nag-file na din ito na no contact order laban kay Mark. Kung saan ipinagbabawal ng batas si Mark na lumapit at kausapin si Lynn. Kahit na ganon ang nangyari, pinili ni Lynn na ayusin ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Nag-focus na lang din siya sa kanyang trabaho. August 24, 2015, tumawag si Lynn sa kanyang nanay at kapatid. Kakaiba ang tawag na ito dahil tila may nararamdaman umanong kakaiba ang sundalo. Hindi masabi direkta ni Lynn pero pakiramdam niya hindi daw siya ligtas at nagdududa siya kung alam ba ng kanyang anak na mahal niya ito. Sumagot naman si Roxanne at sinabing bakit siya nagkakaganon. Ayon naman sa nanay ni Lynn na si Susan, pinakalma niya ang kanyang anak dahil baka nag-iisip lang ito ng sobra. Tinanong ni Susan ang anak kung ano ba ang nangyari. Subalit walang sinabi si Lynn dahil hindi niya daw pwedeng sabihin. Doon na napagtanto ni Susan na baka dahil lang sa trabaho kaya nagkakaganon ang kanyang anak. Maya-maya pa ay pinutol na nila ang kanilang pag-uusap at nagbitaw ng mga salitang I love you si Susan sa anak. Hindi naman mapakali si Roxanne sa inasal ng kanyang ate. Kaya naman tinext na ito at sinabing magpahinga muna at huwag mag-isip. Nasin pa nga ni Lynn ang text ni Roxanne kaya inisip nito na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kapatid. Lingid sa kaalaman ni na Susan at Roxanne, yun na pala ang huling beses na makakausap nila si Lynn. Kinabukasan, tinawagan at tinext ni Susan ang kanyang anak ng ilang beses. Subalit, ni isang beses ay hindi na ito sumasagot. Marahil ay mother's instinct at kinatuban na ng masama si Susan. Nang mga oras na ito, natagpuan na ng mga pulis si Lynn sa loob ng bahay na wala ng buhay. Sa di kalayuan, nando naman ang kanyang anak at ligtas naman ito. Makalipas ang 2 oras, 2 pulis ang nagpunta sa bahay ni na Susan para ipaalam ang masamang balita. Labis ang lungkot na naramdaman ni Susan nang marinig ang sinasabi ng mga pulis.
Hindi niya akalaing sasapitin ito ng napakabait niyang anak. Sa social media naman, nalaman ni Roxanne na wala na ang kanyang ate. Wala namang maisip si Roxanne kung sino ang gagawa nun kay Lynn. Sinabihan si Susan ng mga pulis na wala pa silang sospek at nasa ilalim pa ng investigasyon ang lahat. Hindi pa nila pwedeng idetalye ang lahat ng tungkol sa kaso ng mga oras na iyon. Ang investigasyon. Lumalabas na 3 tama ng baril ang tinamo ni Lynn kaya siya ay agad na namatay. Bukod doon, meron din siyang mga pasa at sugat. Nakababa din ang pants ni Lynn kaya tingin nila ang motibo ng suspect ay sexual assault. Wala namang senyales na may nawala sa loob ng bahay ni Lynn. Indikasyon na hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen. Makalipas ang ilang oras, lumabas na ang autopsy report sa katawan ni Lynn. Doon ay lumabas na hindi siya pinagsamantalahan bago siya patayin. Kaya isinantabi ng mga pulis ang sexual assault bilang motibo ng suspect. At dahil wala namang iba pang pwedeng paghinalaan ng mga pulis, sinimulan na nilang imbestigahan ang 2 taong malapit kay Lynn. Ang asawa nitong si Mark at ang kaibigang nakatira noon sa bahay ni Lynn. In-interview naman ng mga pulis si Susan tungkol kay Mark. Ayon kay Susan, 2 beses pa lang niyang nakakasama ang kanyang manugang kaya hindi pa niya ito lubusang kakilala. Subalit binanggit niya naman na mabait at tahimik na tao si Mark. Ayon naman kay Roxanne, mabuting tao si Mark at tingin niya si Mark na nga ang perpektong lalaki para sa kanyang ate. Nakumpirma naman ng mga pulis na wala noon sa bahay ang kaibigan ni Lynn nang siya ay namatay. Nasa Washington ito kasama ang kanyang anak. Agad namang tinanggal sa listahan ng mga person of interest si Mark dahil nasa malayo ito nang mangyari ang krimen. Hindi naman naglapas pa ng ibang detalye ang mga pulis kung may kaugnayan ba sa trabaho ni Lynn ang krimen. Pero ang sigurado lang nila ay kakilala ng biktima ang suspect at siya pa mismo ang nagpapasok nito sa loob ng kanyang bahay. Wala kasing nakitang bakas ang mga pulis na puresahang pinasok ang bahay ni Lynn ng suspect. Dagdag pa nila, tila professional sa ganong trabaho ang pumatay kay Lynn. Alam nitong mag-isa lang si Lynn ng mga oras na yun. Naniniwala si Susan na ipinagtanggol sana ni Lynn ang kanyang sarili kung may pagkakataon siya. Lalo na't bihasa naman si Lynn sa mixed martial arts. Naniniwala siya na mas pinili ni Lynn na hindi lumaban para sa kaligtasan ng kanyang anak. Wala naman ding kaaway si Lynn kaya walang maisip ang mga pulis kung sino ang gagawa ng krimen sa kanya. Pinuntahan ng mga pulis si Mark ng August 27, 2015 sa kanyang tinitirhan. Inamin ni Mark na hindi na nga maayos ang kanilang pagsasama mag-asawa. Natuklasan kasi ni Mark na may ibang karelasyon si Lynn nang sila pa. Inireport umano at inamin ni Lynn ang maling relasyon niya sa ahensya ng US Army. Ang ginawa kasi ni Lynn ay isang violation sa US Armed Forces Uniform Code of Military Justice. Dahil sa kanyang pakikipagrelasyon, napababa ang ranggo ni Lynn at nabawasan din ang kanyang sahod. Kahit na ganon, pinatawad daw ni Mark ang kanyang asawa at sinubukang ayusin ang kanilang pagsasama. Pero nang kausapin daw ni Mark si Lynn, wala na itong interes na ayusin pa ang kanilang relasyon. Hindi daw magagawa ni Mark ang krimen sa kanyang asawa na itinuturing niyang pinakamamahal niyang tao. Ayon pa sa lalaki, hindi siya ang pumatay kay Lynn dahil mayroon siyang alibay. Nang araw ng krimen, nasa bahay lang siya mag-isa at nanonood ng palabas sa TV. Kinuha naman ng mga pulis ang kanyang cellphone at nakumpirma nito na hindi siya umalis ng bahay. Nakita din sa TV ni Mark na ng oras ng krimen, siya ay nanonood ng TV. Tinanong din ng mga pulis ang kapitbahay ni Mark. Base sa mga ito, buong araw nandun ang sasakyan ni Mark at hindi nila nakitang umalis ang sundalo miski isang beses. Si Mark ay naging cooperative sa investigasyon. Pinahintulutan niya ang mga pulis na halughugin ang kanyang bahay at kotse at kusa ding nagbigay ng kanyang DNA sample.
Wala silang nakuhang ebidensya laban kay Mark kaya umalis na lang sila ng bahay nito. Pero kinuha nila ang cellphone ni Mark para sa mas malalim na investigasyon. Pumayag naman si Mark na dalhin ng mga pulis ang kanyang cellphone. Subalit, hindi akalain ng mga pulis na dahil sa cellphone ni Mark, mabubukod nila ang pinakatatagong sekreto ng sundalo. Nadiskubre nila na may isang application sa cellphone nito na nagdi-delete o nagbubura ng mga data sa cellphone. Nakuha nila ang ibang naburang impormasyon sa cellphone ni Mark. Doon nila nalaman na kausap ni Mark si Dolores, ang kanyang kalaguyo. Hinanap ng mga pulis si Dolores at pinuntahan ang location niya noong January 2016. Umamin si Dolores na karelasyon niya si Mark at magkasama na silang dalawa ng gabi ng krimen. Indikasyon na nagsisinungaling si Mark nang sabihin nitong mag-isa lang siya sa bahay buong gabi nang mapatay si Lynn. Sa pagsisiyasat sa loob ng bahay ni Dolores, nahanap ng mga pulis ang isang baril. Maya-maya pa, umamin na si Dolores na ang pumatay kay Lynn ay walang iba kundi ang asawa nitong si Mark. Nakuha nila sa data cellphone ni Dolores na siya ang bumili ng baril kay Mark base sa mga palitan nila ng text. Sa bank record naman, nakita nila na ilang araw bago ang krimen, bumili si Dolores ng 2 gas tank. Inamin din ni Dolores na siya ang nasa bahay ni Mark kasama ang cellphone nito at siya din ang nanonood ng TV ng gabi ng krimen. Ito ay kanyang ginawa para magkaroon ng solid alibi si Mark sa nangyaring krimen. Dahil sa mga nalalaman nila, binuo ng mga pulis ang posibleng nangyari at kung paano namatay si Lynn. Ang pangyayari. Ayon sa mga pulis, posibleng ang 2 gas tank na binili ni Dolores ay para sa sasakyan na ginamit ni Mark papunta sa bahay ni Lynn. Malaki din daw ang tsansa na ang sasakyan ay hindi kanya o nirentahan lamang. Ginawa niya ito para hindi siya makuna ng CCTV na nagpapagas at para walang ebidensya laban sa kanya. Nang makarating na si Mark sa bahay ni Lynn, pinapasok siya nito dahil ama pa rin siya ng kanilang anak. Pero hindi akalain ni Lynn na aatakihin siya at sasaktan ni Mark. Gamit ang baril na binili ni Dolores, binaril ni Mark si Lynn. Ibinaba din ni Mark ang damit na pangbaba ni Lynn para pagmukain na siya ay pinagsamantalahan. Pagkatapos niyang magawa ang krimen, agad na tumakas si Mark sakay ng isang sasakyan. Dahil sa sinabi ni Dolores at ang iba pang mga ebidensya, walang duda ang mga pulis na si Mark ang pumatay sa kanyang asawa. Agad silang gumawa ng mga hakbang para makakuha ng arrest warrant laban kina Mark at Dolores. Bago pa man lumabas ang warrant of arrest kay Mark at Dolores, nakatakas na ang dalawa papuntang Texas. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Lynn na lumabas ang balita na ang asawa nitong sundalo ang pumatay sa kanya. Hustisya ang kanilang sigaw para kay Lynn. At noong October 2016, naaresto naman ang dalawa. Kinasuhan si Dolores ng interstate travel to commit domestic violence resulting in death. Habang si Mark naman ay kinasuhan ng interstate travel to commit domestic violence resulting in death at discharge of firearm in relation to commit a crime of violence. Sila ay pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng kanilang trial. Ang trial ng kaso. September 2018, umamin si Dolores ng guilty sa korte. Sinabi din ni Dolores na titistigo siya laban kay Mark. Kaya hinatulan si Dolores ng 17 years lamang na pagkakulong at pwede lang siyang makapagparol sa taong 2031. November 2018 naman ang naging trial ni Mark. Hindi siya umamin ng guilty sa mga kaso laban sa kanya. Ang sinisisi niyang mastermind ay ang kalaguyo niyang si Dolores. Nagawa lang daw niya ang lahat dahil alam ni Dolores na kapag namatay si Lynn, makakakuha si Mark ng malaking pera mula sa insurance nito. Subalit nagsalita si Dolores at sinabing si Mark ang gustong mamatay si Lynn at sumunod lang daw siya sa lalaki dahil mahal niya ito.
Dagdag pa ni Dolores, gusto kasi ni Mark na nakukuha niya kung ano man ang gustuhin niya kahit kapalit pa ang buhay. Napatunayang guilty si Mark sa 2 kaso laban sa kanya. Hinatulan ang sundalo ng habang buhay na pagkakulong. Masaya ang pamilya Ramirez na nabigyan si Lee ng hustisya. Hindi na daw nila iniisip ang krimen at nagpo-focus na lang sa pag-aalaga sa anak na naiwan ni Lynn. Sa tingin nyo, ano kaya ang totoong motibo ni Mark at pinatay niya ang kanyang asawa? May kinalaman kaya sa nangyaring krimen ang kalaguyo ni Mark na si Dolores? Posible kaya na siya ang nag-udyok kay Mark para gawin ang krimen? Para sa inyo, sapat ba ang hatol kay Dolores para sa partisipasyon niya sa nasabing krimen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!